Hello everyone, this is me Marlistani Vlog. I hope you're all doing well today guys. At sana iniingatan po ng ating Panginoong Diyos. Sampo po ng ating mahal sa buhay sa Pilipinas at sa mga kaibigan nating nasa Pilipinas. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At dobling ingat po sa ating mga nasa Hong Kong at sa mga ibang bansa na nag-i-start na ang winter. So dobling ingat po sa ating lahat. Dahil uso na naman po ang sakit, trangkaso. So, ayun po guys, samahan niyo po ako ngayon guys sa 12 minutes ng aking video. Nandito po kami ngayon sa Mongkok, ang isa sa mga tourist shopping spot dito sa Hong Kong, ang Mongkok. So, ayun guys, nandito po kami ngayon sa bilihan ng mga branded shoes. So, ayan, window shopping po kami. And, yan natin kung mayroon tayong makikita, mabibiling sale. Kasi as you know guys, this month is super sale month. So ayan, nagsisale po sila ng 20% to 50% off. So ayun, napakaganda pong save this month guys. Napakaganda pong month nito para mag-ipon, para bumili ng sapatos. So ayan, samahan nyo kami guys. Thank you so much. So dito po kami muna sa Converse kasi sarado pa yung ibang shop kasi medyo napaaga kami. So ayun po, Converse ang isa sa mga favorite kong brand kasi affordable po siya and matibay. So ayan. Kaya meron na po akong ganyan na inuwi ko sa Pilipinas at kailangan nating mag-ipon kasi hindi ako pwedeng bumili ng isa lang. Kailangan ay tatlo lagi. Kasi alam niyo na, meron tayong mga anak na ayaw nating magselos sa isa't isa. So, every time na ako'y bumibili ay kailangan tatlo lagi. Kasi, at bahala na ako kasi kaya ako naman ay hanggat hindi nasisira ay hindi ko pinapalitan. Maliban lang sa may mga blessings na dumarating sa atin from our boss. So, ayun. At pag bumili man din po ako, pag inuwi ko sa Pilipinas, ay syempre pag nagustuhan ng mga junakis ko ay kinukuha din nila. So, ayan. And guys, video takpan natin ang ating hinaharap. Kasi napakaliit po. Super cute ng ating hinaharap. Super duper cute. Nakakayang ipakita. So, ayan, ikot-ikot po kami guys. Na isang araw po kami dyan na nag-ikot-ikot. At, ang aking kaibigan ay nakabili ng sapatos and nakabili din ako ng dalawang shoes pero hindi po siya really branded kasi gagamitin ng anak ko na pang uniforms dahil siya ay medical siya, course, so kailangan niya ng puting shoes. So ayun, and yung isa naman ay si Angelica ay nabibili na niya ang kanyang gusto dahil meron na siyang work. So, yung dalawa na lang. Pero, tignan natin sa December kasi bala kong magpa-package. Baka magkaroon tayo ng blessings. Bumili tayo ng shoes din na sale kung meron pang sale, di ba? So, yun guys. Nakita po kami ng aking kaibigan, ang aming kaibigan sa church na matagal na nawala. So, yan. Siyempre, konting chiki-chika, maritisan. So, ayan, diba? Ang ganda na na kahit matagal na kayong hindi nagkita-kita, pagka biglaan or accidentally nakita kayo ay parang kailan lang. So, yun. Ganun dito sa para lang pamilya sa Hong Kong, lalo na sa church. Ayan, sarado pa yung iba guys, kaya nag-aantay pa kami ng oras. Ayan guys, isa sa mga favorite kong dream running shoes ko to guys. So, Hoka. Ang mahal po niya guys. Yung hawak ko po ay nagkakahalaga ng 1,000 plus Hong Kong dollars. So, pinakamura dyan ay nasa 7,000. Ayan, hawak ko ay nasa mga 10,000 plus. So, diba? Medyo mahal. So, tingin na lang tayo ng ibang brand na parang parehas niya ng quality. So, para makamura tayo. Kasi parehas lang naman running shoes. So, yun. Yung A6 ay parehas niya yan ng quality. Medyo mura siya guys. So, yun. And guys, ito po ang Mongkok ay tourist spot ng Hong Kong guys. So, dito yung mga foreigners
mga naghahanap ng mga branded shoes na mura. And marami din ditong sa kabila naman po guys, sa kabilang street. Sa street na ito guys, puro branded na shoes. And sa kabilang street po ay mga clothing naman guys at mga bags. At may mga doon, mga imitation na bags, usually imitation na bags, and mga damit. So ayan guys, maraming salamat sa inyong love and support. Madalang lang din po akong lumabas guys, kasi alam nyo na, mami, hindi tayo pala shopping kasi meron tayong 3 anak na pinapaaral and binubuhay. So kailangan natin i-budget yung ating mga allowance. So ayun po, ako po ay isang wise na mami. So hanggat hindi po nasisira ang aking mga gamit ay hindi ko po siya pinapalitan, or bumibili ako ng mga branded pag mayroon ako natatanggap na blessings from my boss. So dinadagdagan ko na lang siya, and ayun, bumibili ako ng para remembrance ko sa akin, kasi importante rin kasi sa akin yung monthly savings. Kahit na nawala na yung aking asawa, na mas lumaki yung aking expenses, ay hindi pa rin nakakalimutan mag-save monthly. So yun po yung payo ko din sa mga katulad kong OFW, na kahit na ang dami nating mga ginagastos sa pamilya natin sa Pilipinas, kailangan pa rin nating mag-ipon for our future, para sa ating sarili, para sa ating pagtanda, or para sa ating mga future, sa future ng mga junakis natin. So ano po yan, isang testimony po yan, proven po yan, kasi nung nawala po yung aking asawa, hindi po ako masyadong nag-worry sa financial, kasi kahit papaano mayroon po akong na-save. At although medyo maliit na yung nasisave ko ngayon, kasi ako na ang handle sa lahat, sa schooling, sa tuitions, sa expenses sa bahay, mga bills, pero at least meron pa rin tayong naipon. Although magkaiba nung buhay pa yung asawa ko, kasi meron kaming budgeting sa bahay. So siya yung lahat sa bahay, expenses, mga schools. Sa akin naman yung sa car, kasi naguhulog ako dati ng car. So ayun, meron kami na maganda yung aming budgeting dati. So, and nung medyo maliliit pa yung mga bata, ay nakapokus ako sa pagpapagawa ng bahay. So doon ako nag-save. Sabi ko sa asawa ko na kailangan magtipid tayo, and tapusin muna natin yung bahay bago mag-college yung ating panganay, kasi once na nag-college na yung panganay natin, hindi na tayo makakapagpagawa ng gusto nating bahay. So ayun, yung goal namin yun, actually yun ang aking goal, kasi pag lalaki ay hindi talaga yung iniisip. So tayo mga babae talaga yung kumbaga arkitekto ng buhay ng bilang sa isang pamilya. So ako yung nagplan na ganito, ganyan, mag-save tayo at magpatayo ng bahay. So ayun, God's will guys. After nung before mag-college yung panganay namin, ay tapos na yung bahay, ilang taon nang tapos. So ayun, hindi na ako nag-worried sa bahay, kundi nag-worried na ako pag-save about naman sa tuition para sa mga anak ko. So ayun, kaya kailangan natin ng mindset, kailangan natin ng goal. Hindi pwedeng gastos tayo ng gastos na hindi natin iniisip yung ating future, kasi hindi natin masabi ang mangyayari bukas. So ayan, I'm blessed kasi binigyan ako ng Panginoon kung paano mag-handle ng finances, na magsisimula pa lang kami ng aking asawa, ay sa finances talaga ako nakatutok. So ayun, medyo yung asawa ko kasi ay medyo siya baka magastos, kumbaga, kaya ako yung nag-iisip ng future. So ayun, thank God, kasi nung nawala yung si Mr. ay at least hindi naman siya fully financially stable, pero meron pa rin akong hawak na nagpapalakas pa rin ng aking loob. Kumbaga, hindi ako masyadong na-down, kasi alam kong meron akong na-save, diba? So ayun. So ayan, para sa ating mga OFW dyan, or kahit hindi sa mga OFW, kailangan nating mag-save, gaano man kaliit ng ating sinasahod,
gaano man kaliit yung ating masisave, kailangan monthly ay mayroon tayong nasiseparate na ipon for our future or for the emergency purposes. Ayun. Kasi mahirap naman kasi yung ako kasi yung tao na ayokong mainaabala yung pag halimbawa may bigla ang bayarin yung mga bata ay maghahalugod pa ako ng mga tao para hirangan. Ako po yung tao na nahihiya. Kahit sa kapatid ko pa yan guys, ay nahiya akong lumapit. So, meron talaga akong isip na yung nakasave. Dati hindi yan alam ng aking asawa na mayroon pala akong naiipon. So, nagtataka na lang siya pagka biglaang nung maliliit pa yung mga bata, pagka biglaang kasi 3 magkakasunod yung anak namin. So, pagka magpa-check up o may biglaan nagkasipon, ay may nabubunot ako, nagtataka na lang siya kung saan ko kinukuha yung ganung expenses. So doon siya nabilib sa akin, kaya siguro doon din siya na sa akin, napahanga. Hindi sa pagmamalaki. Gusto ko lang i-share yung aking testimony sa mga katulad kong nanay, lalo na sa mga single mother, kasi hindi natin alam ang future, hindi natin alam, katulad ko na biglaang nawala yung asawa ko. So, ayun, glory to God, kasi bago mag-graduate yung panganay ko, ay mag-college, ay kumbaga nakasettle yung kanyang pang-future, diba? So, ayun lang po, sa share lang ng aking testimony, at sana ay mayroon kayong natutunan. Yun lang, this is me, Marley Stani Vlog, signing off. Marl Estani, bye! God bless!